nakita nila yung biktima na duguan sa ulo, inililipat to another car. It's either hinampas ng baril or binaril doon mismo sa loob ng sasakyan. Dalawang saksi umano ang nakakita sa nawawalang beauty queen, na si Miss Grand Philippines 2023 candidate, at high school teacher na si Catherine Camilon, na duguan ito sa loob ng isang sasakyan, ayon sa isang opisyal ng CIDG ng PNP, na nagsisiyasat sa nasabing kaso. At first, hindi nila alam na yan yung beauty queen. But when they saw doon sa mga social media, they realized na yan yung beauty queen na nawawala. So they appeared to our office and give their sworn statement regarding what they saw. Lumutang nitong Lunes ang dalawang saksi, na nagbigay ng kanilang mga sinumpaang salaysay sa CIDG. Halos isang buwan matapos maiulat ang pagkawala ni Catherine Camilon, kinilala ng dalawang testigo ang person of interest, nang makita nila ito mismo, sa isang bakanteng lote ng isang subdivision, gabi ng ika-12 ng Oktubre. Ayon sa dalawang saksi, may nakita rin silang tatlong lalaki sa lugar, bago nila makita ang person of interest ng gabing iyon. Nakita daw nila ang duguang biktima, na inililipat mula sa sasakyan ng pulis, patungo sa isa pang sasakyan. Nakita nila yung biktima na duguan sa ulo, inililipat from the victim's car to another car. At nakita nila na duguan, nililipat ng tatlong lalaki. May 2 hanggang 3 kasamahan nila ang person of interest na pulis, at isa rito ang personal driver nito. Umiihi sila roon sa lugar, nakita ng sospek natin, nilapitan at tinutukan sila ng baril. Kaya they were able to identify. Lumapit sa kanila, tinutukan sila ng baril, sabi ni Major General Romeo Karamat Jr., CIDG Director. Umiihi doon sa lugar, nakita ng suspect natin, nilapitan at tinutukan sila ng baril. Kaya they were able to identify. Lumapit sa kanila, tinutukan sila ng baril. Nakita nila yung biktima na si Catherine Camilon na duguan sa ulo, inililipat from the victim's car to another car. At nakita nila na duguan, nililipat ng 3 lalaki, sabi ni Karamat. Ayon pa sa pulisya, personal driver ang gunman ng person of interest, ang nakita ng mga saksi na lumapit sa kanila, at nanutok sa kanila ng baril. Positibo raw na kinilala ng mga saksi ang person of interest, dahil sa mga tato at pisikal na anyo nito. Our rag gallery ng CIDG, they positively identified and they were very certain about it na yun talaga yung nanutok sa kanila through his tattoos at saka yung talagang physical feature nila na mukha nila talaga. Dahil dito, napagtanto ng CIDG, na love angle ang posibleng motibo sa krimen, sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon. Allegedly na itong nawawalang beauty queen, bago mawala, she was able to tell her friend na magkikita sila itong person of interest. At allegedly, meron silang kumbaga love relationship. Let's say boyfriend niya itong suspect natin. So, yun po yung tinututukan namin. Magugunit ang isang opisyal ng pulisya, na hindi pa rin pinapangalanan, ang natukoy bilang person of interest, makaraang sabihin ng isang kaibigan ni Catherine, na karelasyon ito ng beauty queen, at ito rin ang nagbigay ng sasakyang minamaneho ng biktima, magmula nang ito'y mawala. Sa ating kababayan dito sa Calabarzon, amin pong kinukondina itong nangyari kay Miss Catherine, at kinalulungkot ko po na sabihin na ang person of interest natin ay kasama natin sa serbisyo. Sa pamilya ni Miss Catherine, ako po
ay tututok dito sa investigasyon na ito para makita natin o mabigyan natin ng linaw itong pagkawala ni Miss Catherine Camilon. Quarrel among this victim, at saka yung suspect, na allegedly it is an open secret, that they have a love relationship. Very obvious na doon sa sasakyan, nakitang duguan yung ulo ng biktima natin. It's either hinampas ng baril, or binaril doon mismo sa loob ng sasakyan, sabi ni Karamat. Kitang duguan yung ulo ng biktima natin. It's either hinampas ng baril or binaril doon mismo sa loob ng sasakyan. We are conducting backtracking investigation, with the help of 2 video footage, of closed-circuit television camera, that could help in the investigation, ayon kay CIDG-4A Director, Jacinto Malinaw Jr. Ayon kay Malinaw, wala pa silang physical proof, na ang nawawalang si Camilon ay wala na, o yumao na. Nasa 2 o higit pang individual ang tinukoy na persons of interests, o POI, sa pagkawala ni Camilon. Dagdag pa ng opisyal, doble trabaho ngayon ang mga investigador ng CIDG-4A, upang makakalap ng mga ebidensya laban sa mga persons of interests, na posibleng sangkot sa pagkawala ng beauty queen. We're trying to identify, with the help of evidence, the people or persons who may be involved in Camilon's disappearance, pahayag ni Malinaw. Una nang sinabi ni PNP Chief, General Benjamin Acorda, na may progreso na ang isinagawang investigasyon sa kaso ni Catherine Camilon, at umapela siya sa mga persons of interests, na sumuko na sa mga awtoridad. Ayon pa sa CIDG, hindi basta-basta ang person of interest na kanilang tinitignan, dahil mataas ang katungkulan nito, dahil isa itong police major. Ngunit lumilinaw na raw umano ang takbo ng investigasyon, sa paglabas ng 2 saksi. Hanggang ngayon, ay patuloy pa rin sa pagkalap ng maraming ebidensya ang CIDG, para mas mapagtibay pa ang kaso laban sa salarin, bagamat sapat na ang mga ebidensya na kanilang hawak. Samantala, hiling naman ng kapatid ni Catherine Camilon, na makita at maiuwi na ito sa kanila. Kung ano man ang sitwasyon, sana makita ka na, at maiuwi ka na sa atin. Mahal na mahal kita. Ito ang naging mensahe ni Miss Chin Chin Camilon, kapatid ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon, makaraang magbigay ng pahayag ang 2 testigo. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senyore Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.